ng butche at ano po ang unang gagawin po muna natin bago mabuo yung butche? So ano yung unang isasalang natin na proseso po? So yun, pag sasama-samahin lang po natin yung dry ingredients, yung Okay. malagkit powder, Mhm. tapos po meron po tayong white sugar, Mhm. and then konting margarine lang po. Mhm. Tapos tubig po, para po mamasa siya, para makagawa po tayo ng dough. Ayan, so simulan na po natin ang paggawa ng dough. Okay, so naglalakad kami ngayon papunta sa mixer. Okay. At binubuhos yung Glutinous rice. glutinous rice, malagkit in Tagalog. Ayan, ha? Malagkit powder. Malagkit powder. Okay, so anong gagawin natin pagkabuhos ni malagkit? Ayan po, sa 1 kilo pong malagkit powder, Okay. siguro po okay na po yung mga kulang 1/4 po na white sugar. Para po, okay. depende din po sa taste preference natin. Kung sa mga diabetic, pwedeng bawasan Opo. para hindi po masyadong matamis. Ayan. So, yun pala ang komposisyon ng dough, no? 1 kilo ng glutinous rice o malagkit. And then, 1/4 ng sugar na puti. At lalagyan ng Margarine po. mantikilya sa Tagalog. Opo, mantikilya. Yun, okay. Tapos tubig po. Yan ba yung pampatangkad? Ewan ko po, kasi ako hindi po ako tumangkad eh. Okay. So, lalagyan ng tubig. Okay. And then, imimix na po natin Imimix siya. na natin. Okay. Opo, sa atin pong mixer. Okay, so imimix na po natin siya. Okay, so papaanda rin na natin yung ating mixer. Sa mga wala naman pong mixer, pwede din naman pong mano-mano. Pag mano-mano, paano gagawin? Nga pala. Pag po mano-mano, kailangan po tansyahan lang po sa tubig. Hindi po, dahan-dahan lang po kasi yung pong malagkit powder, may tendency po siya na pag nasobrahan ka sa tubig, lalabsa. So, pag lumabsa po siya, pag po nilagyan nyo ng fillings, Apo. hindi po siya mabubuo kasi bibilugin po natin siya. Okay. So, kailangan sakto lang po yung... Okay. yung Kaya pala tira. kanina, napansin ko parang konti lang tubig. Opo. Okay, sige, Dahan-dahan game. lang po. Yun. Ganyan pala ang dating yan. Mga gaano katagal isasalang sa ganyan po, paghahalo? Pag dito po kasi sa dough kneader po natin, saglit lang po siya. As long as okay na po yung dough, tulad po nito. Okay, paano Na- malalaman? Ano texture? Yung texture po niya para pong pang bilo-bilo. Okay, alam ko na. Yun po yung ano. Bilo-bilo and palitaw, pwede? Apo, yun. Ayan, Ganun ayan. po yung texture niya or yung saktong tigas and lambot po niya. Okay. Yun po. Then, pagka nagawa na yun, ano na susunod na gagawin natin? Hanguin na natin? Apo, hahanguin na po natin from the dough kneader. Oh, okay. At eto naman, may nabibili nito sa Divisoria, no? Meron po. Ayan. Pagka malaki na ho yung production nyo. Pero pagka umpisa pa lang ho kayo, mano-mano. Okay lang po yung mano-mano pag mga 2 kilos. Sa karanasan po ninyo yung mano-mano, gano'n tinatagal para ma-produce na ganyan? Siguro po yung pagmamasa, paggagayak mula po sa pagbubutas ng mga malagkit powder. Magko-consume din po ng 30 minutes to 1 hour po. Kasi medyo madiwara po Oo siya. nga, oo nga. Pag po madami na. Opo, kung mapapansin po ninyo doon sa mga nanonood sa YouTube, naka-guantes po ng plastic at naka, ano tawag niyan sa hairnet? Hairnet po. Hairnet po. Ayan, para wag yung buhok wag humalo sa butchi. Opo. Kasi magiging buhok flavor pagka may kasama na. Ayan. So, okay na Okay, po. so okay na. Balik na tayo dito sa ating main table. Ayan, at meron na tayong dough. Ayan. Ayan. Okay, so ano po susunod natin? So, Maggagawa na po tayo. Magbibilog na po. Maglalagay na po tayo ng palaman or Okay. fillings. Okay. Paano pagbibilog na Yung pala? pong pagbibilog, kasi po ito pong dough natin, pag pinrito nyo po kasi ito, aalsa pa po siya. So, okay. hindi po kailangan sobrang laki. Laki. Yung sakto lang po. Ayan. Okay. Lalaparin po natin siya para po malagyan ng fillings. Okay.
Meron po tayo, yung feelings po natin, Iba-iba. iba-iba po. Yung meron po tayong munggo, kaso Okay. yan nga lang po minamatamis pa, and Oo. then same with halaya. Okay. Kung gusto niya lang po pang experiment or pang merienda, pwede naman pong cheese flavor Cheese lang. flavor. Ayan. Bibili lang tayo ng any cheese, Okay, tapos okay. kasi mas madali din po siyang ipalaman. Okay. So, ganito po siya. So pagka ano pala, pagka nailagay na yung cheese sa loob o yung anumang fillings, ay bibilugin siya. Opo, dapat po maisara po natin yung dough. So, yun nga po yung reason kung bakit kailangan hindi malabsa. Kasi pag once na malabsa po siya, may tendency siyang mabutas or hindi po siya mako-close. Oh, so, So- kailangan pala nasa loob talaga, nakapalaman sa loob yung mga Opo. fillings na Opo. gagamitin natin. Okay. And then, after this, pwede na po natin siyang ilagay sa sesame seeds. Ayun, kaya pala may sesame seeds. Opo. Okay. At so ganun pala itsura niya, no? Pagka nabalot na ng sesame seeds. Opo. Kami naman po, since madami po siyang varieties ng palaman, Opo. para hindi po kayo malito kung alin yung halaya, kung alin yung munggo, or alin yung cheese, pwede po natin siyang lagyan ng food coloring. Okay. Pagka cheese, anong kulay? Yellow po. Yellow. Tapos Yellow. pag halaya po, pwede pong violet, and then, Tulad ng t-shirt ko, Opo. kulay. ayan Kaya po. pala, Ganito po yung pag-prepare. kaya pala ganito ang kulay ng t-shirt ko. Halaya playboard na butchi. Tapos pag munggo po, pwede naman pong yung plain Plain lang na lang. do. Plain. Okay. Para lang po ma-distinguish natin kung alin yung mga flavor, kung alin yung gusto natin kainin. Okay. At sa lahat ng yan, ano pinaka mabili yung flavor? Siguro Halaya po yung po. ube. Halaya. Opo. Magkano Kasi- ng presyo niya? 5 pesos po. Hindi kayo nagbago ng presyo? Hindi po. Wow, okay Kasi baka po sumobra kami ng yaman. Okay. Pero sa totoo lang po, compared sa mga nabibili natin sa fast food chain na butche, Opo. proud po kami sa butche namin kasi for just 5 pesos, makakakain ka na, unlike sa mga fast food chain na Opo. usually 2 pieces, 30 pesos mahigit. Ayun po. Tsaka mas gusto po ng kung sa butchi lang ng mas napupuri po nila. Fast food chain. Commercial pa. Ayun po. So yung laki ng ng hiwa ng cheese, parang cube lang siya, no? Mas madali po kasi yung cubes kasi mas madali po siyang ipalaman. Ayun po. Okay, Tapos ganun yung pala. munggo naman po natin, kung magmamatamis po tayo ng munggo, dapat din po yung medyo makunat siya para pag pinalaman, Opo. madali po siyang bilugin. Kasi kapag po hindi siya makunat, Opo. mahirap po siyang ipalaman, tas may tendency po yun nga na mabutas. Ano komposisyon nitong munggo na fillings Yung natin? munggo po, May sugar? opo, may sugar po siya. Ilalaga nyo po muna yung munggo, tapos Okay. kapag po yung medyo malambot na po siya or nagdudurog-durog na, malabo banana yung tawag doon. Ayun, pag malabo na po siya, pwede na pong, yung wala na pong tubig, ihahalo na po natin yung asukal. Okay. So, pagka nahalo na siya, then naluto na siya, palalamigin muna. Opo, palalamigin muna po. Okay. Tapos, sa 1 kilong munggo po, dapat po 1 kilo din yung asukal natin. Oh. Kasi pag sumobra po siya, malabsa naman po yung munggo. Okay. How about sa ubi naman? Yung halaya po kasi... Yung halaya, paano sistema? Yan, Ay, yun po, ilalagaan nyo muna, ipagigiling para pino. Yun po, marami pong sangkap, may mga gatas. May gatas, may gata. Medyo komplikado pala tong Opo. ube. Kaya Pala mas mabili. Opo, kaya po mas gusto ng mamimili. Kaya po kung pang bahay lang, pwede Opo. naman po tayo sa cheese Cheese. at munggo. Ayan. Kasi mas madali Para din hindi po yung matrabaho, pinag- no? Ayan, Opo. Oh, pero kung mag-business sila, yun, pwede hong magturo si Nakasel sa kanilang universidad. Makipag-ugnayan lang po kayo sa kanila. Okay, so sa ngayon, dati nung gumagawa pa kayo 100 lang, no? Dati nung nag-umpisa kayo. Ngayon gaano na karami na ipoproduce po ninyo? Ano po, Bibo po. sa 30 kilos po, usually kapag po malalaki yung gawa. Kasi po, noon po kasi ang ginagawa ko, para po proportion siya, tinitimbang po namin yung dough. Kaso po, lalo po pag may iba akong tauhan na gumagawa kami ni nanay, pag hindi lang kami yung gumagawa, kailangan po tinitimbang po para po pare-pareho po yung sizing niya. Pero kung kami naman po, kabisado na po kasi namin yung laki. Laki. So, ngayon po, as of now, pag 30 kilos,
usually lumalabas po siyang 2,000 pieces, ganon. 2,500. At Iba-iba po. yun everyday na ginagawa po ninyo? Everyday po. Oh. Basta po may eskwela. Lalo po pag may schools, Opo. kasi actually halos pareho lang po siya. Kasi pag may schools po, nakuha po namin yung mga, yun nga po, yung mga elementary schools. Opo. Tapos yung mga may tindahan po ng bukuhan sa highway, dinadalan din po namin sila. Tapos, bukod pa po yung pangtinda ni nanay sa mga pwesto niya po sa iba't ibang palengke. Talagang from Butchi ay nagkaroon ng maraming pwesto para pagtindahan itong mga kakanin. Pero bukod dito sa Butchi na ginagawa natin ngayon, ano po mga produkto po ninyo na kakanin? Meron po kaming bibingkang kanin. Ano po yung bibingkang kanin? Ano po, yari po sa malagkit. Okay. Mga biko, kalamay